Bah, hindi po nawawala at talagang pinag-uusapan kahit na sa mga kapihan at mga pangkaraniwang mga tao at business community. Itong di umano ay nire-recruit ba o may interest nga ba sa eleksyon or sa politika ang business tycoon na si Mr. Ramon Ang ng SMC. Kaya ako ito nababanggit kasi ngayon po ay napapag-usapan na posibleng siya ang ilaban kay Sara Duterte o kung sino man ang mga presidential candidate sa 2028. Pero huwag kayong magtataka, hindi po ito, baka sabihin kasi ng iba, ang aga naman yan. Ano ba naman yan? Aba, hindi po. 2025 ngayon, patapos na, December na. Dapat talaga kung sino man ang nagpaplano sa pampanguluhan, dapat malawak at mahaba ang paghahanda. Hindi pwede yung kandidatong walang alam, walang programa, or walang paghahanda. Delikado tayo dyan. Pero pagdating po, hindi ko sinabing si Mr. Ramon Ang ay tatakbo o gusto niya, napapag-usapan. Pero kung ito ay makukumbinsi na tumakbo, aba hindi masama. Napakatindi ng background nito sa business, sa development, kaunlaran. Kasi alam natin marami ring mga nagawang project ang SMC under Ramon Ang sa infrastruktura dito sa ating bansa. Di ba? So pagdating sa development, alam niya yan. Pagdating sa business, lalong matindi. Alam niya ang galaw ng business, kaya alam niya kung paano palakasin ang ekonomiya, paano paunlarin ang ating bansa, paano makapag-produce ng maraming trabaho, negosyo, turismo, at siyempre, ang maunlad na bansa ang tugon para sa peace and order problem ng bansa. Si Mr. Ramon Ang ay eksperto dyan. At engineer yan. Maka-Pilipino. Di ba? Huwag naman magtatampo. Marami mga negosyante sa Pilipinas pero iba si Mr. Ramon Ang. Seryoso ang pagtulong sa gobyerno. Kahit sinong gobyerno tinutulungan niya. Ngayon po sa ilalim ng Marcos administration, marami siyang project. Kaya nga siya pinagkatiwalaan ng Pangulo na siya maghawak, mag-develop ng ating mga airport, especially dyan sa Terminal 1, 2, 3, and 4 na ngayon ay napakaganda na. So, kung qualification, kaalaman, kakayanan, aba, walang duda, kayang-kaya yan ni Mr. Ramon Ang. Pero, tingnan natin kung ano mangyari kasi ako'y naniniwala na ang 2028 presidential election ay dapat talaga ngayong panahon ito ay pinaghahandaan na. Hindi pwede hong pasikatan lang. Di ba sinabi ko na dati, destiny ang pagiging pangulo ng ating bansa. Hindi pasikatan. So destiny, tapos meron kang alam, meron kang karanasan sa business, security, development, ayan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng malalaking pangalan sa politika, malalaking partido, malalaking political party, pero wala namang agenda. Kung hindi maghiganti lang or kung ano-anong kalokohan lang. Hindi. Ang kailangan natin ay matino. At ako'y naniniwalang susuportahan din niya ng business community kasi tycoon niya si Mr. Ang. Kung tatakbo, hindi ko sinabing tatakbo siya. Kaya yung pagkumbinsi sa kanya na kung sino-sino sektor yan, karapatan nila yon. Okay lang yun. Ang tanong, tatanggapin pa ni Mr. Ramon Ang offer? Hindi natin alam. Pero kung siya'y makukumbinsi at siya'y tutulungan ng taong bayan, abay, walang tutang may pag-asa tayo. At siguradong itutulungan din ni Pangulong Marcos o tutulungan din ang ating kasalukuyang gobyerno dahil nagtutulungan sila. Malakas ang relasyon ng Pangulong Marcos sa business community. Madalas kanyang kamiting ang business community. At yan naman talaga ang makakapagbigay ng tulong. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Baka pagtawanan nyo or magduda kayo, nakita nyo sa Amerika. Malaking negosyante, malaking pangalan sa business community sa buong mundo. Hindi lang sa Amerika. Naging Pangulo, pangalawang beses na. Donald Trump. Malaking business yan. Mayamang
politiko at negosyante o pinagkatiwalaan sa Estados Unidos. Baka dito sa Pilipinas, yan ang kailangan natin. Galing sa business group, galing sa business sector, ang maging Pangulo, may pag-asa tayo. Pag galing ho sa mga puro pagmumura, puro yabang, puro banta, tapos may bahid ng korupsyon, pag pinagdudahang involved sa korupsyon, wala tayong pakinabang yan. Delikado yan. Maging matalino tayo mga Pilipino. Maghanap tayo at suportahan natin ang matinong kandidato sa 2028 na siyang papalit kay Pangulong Marcos para ituloy ang political will. Ituloy ang magagandang programa. Pag ang agenda ng kakandidato kahit sino ay pangsarili, pagpapayaman, paghihigante, at kung ano pa, kalaboso ang Pilipinas, kawawa tayo. Yan ang aking interpretation at opinion. Kaya kahit sino na gustong kumandidato na malawak ang karanasan at kaalaman, yon ang ating suportahan. Okay? Kung mahal natin ang ating mga anak, ang ating mga apo at ang ating bansa, yon ang kailangan. Kaya huwag kayong padala sa mga maiingay na politiko sa ngayon. Huwag kayong padala sa maiingay na sektor ngayon. Alamin nyo, meron ba silang agenda? Meron ba silang programa? Ano ang kanilang programa sa business, sa ekonomiya? Anong problema sa national at internal security? Internal security? West Philippine Sea issue? Kahirapan? Education? Sa ating mga farmers? Marami po. Ang mga negosyante, eksperto dyan. Kasi ang mga negosyante, ang kaisipan niyan, magpalaki na magpalaki ng negosyo. So, pag ang nakaupo sa gobyerno magpalakas ng negosyo, panalo, magkakatrabaho ang Pilipino. Magkakapera ang bansa. At ang mga negosyante ayaw ng korupsyon. Yan ang napakaganda. Walang negosyanteng matitino na kukonsintihin ang korupsyon. Ayaw niyan. Kasi yan ang salot ng development at kaunlaran. Kaya kailangan natin negosyante may totoong pagmamahal, paninindigan ang laban sa korupsyon, katiwalian. At yun ang pag-asa natin. Kung si Ramon Ang ay tatakbo at kukumbisihin, okay. Kung mayroong ibang negosyante dyan na may interest sa pampanguluhan, okay din. Magpalit na tayo ng style. Huwag na tayo masyado maniwala sa mga traditional politician, sa mga malaking pangalan sa politika. Walang nangyari sa atin. Dekada na. Ilang panahon na, ilang dekada na sa Pilipinas na tayo'y naniwala at ibinoto nyo ang malalaking pangalan sa politika, political party, at kung ano-ano. Anong nangyari? Paulit-ulit lang ang katiwalian at pang-aabuso. This time, this coming 2028, hindi ho ito maaga. Panahon na rin para tayo magsuri, sino ang karapat-dapat nang magbibigay ng magandang buhay at ginhawa sa mga Pilipino at lalaban ng totoo sa graft and corruption problema ng bansang ito. Please like and share ng ating topic, ng ating video.